Anyari na, matutuloy pa ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Isa-summarize ko para sa inyo ang latest. So, di ba, February 5 pa nang inimpeach ng House of Representatives si VP? There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. The session is suspended. So bakit hindi pa umaandar ang trial sa Senate? Kasi nag-break ang Congress na binubuo ng Senate at ng House para sa eleksyon. Last day ng session yung February 5 at hindi ginalaw ng Senate yung last minute na pinadala ng House. Now, here's an important detail. Nasa 19 Congress tayo ngayon na ang huling session day ay sa June 11. Pag nagbukas ulit ang Congress sa July 28, papasok na yung mga nanalo nitong eleksyon at simula na ng 20th Congress of the Philippines. Sa quote-unquote proposed timeline na binigay ni Senate President Cheese Escudero, gumulong na dapat ang proceedings noong June 2, pagkabalik nila from recess. Ganito dapat yung sequence. June 2, ipepresent ng House Prosecutor sa Senate ang Articles of Impeachment. Tapos kinabukasan, June 3, magko-convene na dapat ang mga senador bilang impeachment court. And then, pwede na silang mag-issue ng mga summons sa mga taong involved sa trial, tapos may back and forth ng mga dokumento. Sa July 30 sana yung mismong trial proper pagkabukas ng 20th Congress. Ngayon, sabi ni Escudero, sa June 11 na lang yung presentation ng Articles of Impeachment, ang last session day ng 19th Congress. Nakalagay sa rules 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ng Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourned na rin ng Senado at may naiiwan na lamang na ilang araw ang visa ng otoridad nga ng mga prosecutor. And then, sa halip na matik silang mag-convene as impeachment court, maaaring pagbotohan muna raw ng mga senador kung itutuloy pa ba ang trial. Kung may senador na mag-file ng motion. Anyari? Ang sagot ay, hindi natin alam. Pero, may clues tayo makukuha sa diskusyon ng mga senador tungkol dito. Sabi ni Majority Leader Francis Tolentino, hindi daw dapat matuloy ang trial. Kasi, violation na raw ng Constitution yung pagdedma ng Senado sa impeachment noong February 5. Remember, sabi ng 1987 Constitution, the trial shall begin forthwith. O, agad-agad. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Pero teka lang, di ba desisyon naman ng Senate mismo yon? Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball may shot clock. Dagdag ni Tolentino, hindi raw pwede dalhin sa 20th Congress yung trial. Sabi raw kasi ng Jefferson's Manual ng Parliamentary Practice ng US, unfinished business at the end of one Congress does not carry over to the next Congress. Umalma dito ang minority bloc. Sabi ni Senator Rizon Tiveros, mali raw si Tolentino. Ayon din daw sa Jefferson's Manual, impeachment is not discontinued by the dissolution of Parliament but may be resumed by the new Parliament. Ginawa na nga rin yan ng Amerika, kina Bill Clinton at Donald Trump. Agree dito si Minority Leader Coco Pimentel. Hindi naman daw pinagbabawal ng Constitution yung pag-carry over. Mismong Senate rules nga raw ang nagsasabing dapat ituloy ang impeachment hanggang mahatulan ang nasasakdal. Kahit anong ilag mo or iwas mo or kahit ano pang gawin mong iyak at lahat na mangyayari kasi talaga ang mangyayari sa buhay mo. At eto pa, nitong Wednesday, June 4, kumalat ang draft Senate resolution seeking de facto dismissal ng impeachment case laban kay VP Sara. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap ko yung mga kasamahan ninyo? Ano kaya ang kahihinat na nito? Kung mauuwi nga sa botohan at present lahat ng senador, all it will take is 13 out of 24 votes o simple majority to kill the impeachment of VP Sara. So what's the game? Bakit biglang postponed ang initiation ng trial process? Sabi ni Escudero, kailangan daw kasing asikasuhin ang priority bills bago matapos ang session. Inaasahan namin na siksik at maraming mangyayari at magaganap kaugnay ng pagpasa ng mga makabuluhang lehislasyon. Bakit ngayon lang? Bakit hindi nila naisip yan nung sinabi nilang June 2
ang start. May mga nagsasabing nakasalalay daw kasi dito kung magiging Senate President pa rin si Escudero sa 20th Congress. After all, magbabalik si Tito Soto na dati nang naging Senate President. Nililigawan ba ni Escudero ang boto ng mga senador na kaalyado ni VP Sara? Dininay niya ito. Wala raw connection yan. Kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na nagtanong, di naman tutuloy. Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. So paano ang taong bayan? Hindi ba't lihitimong kaso ito na may mabibigat na paratang laban sa second highest official ng bansa? Sabi nga ni Congresswoman-elect Laila De Lima na kung sakali ay magiging miyembro ng prosecution panel, To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. Ako nga pala si Bons Magsambol. Follow Rappler para subaybayan ang impeachment ni VP Sara Duterte.